Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Scorpio, alamin natin kung ano yung mga magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Abril. Kapalaran sa love life, kapirahan, trabaho, career, kalusugan. Paalala lang, Scorpio, sa lahat po ng mga nanonood, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate, Scorpio, at iwan yung hindi. Alright, tignan natin yung main energy mo for the month of April. Scorpio, what's your main energy for the month of April? Okay, you have, the Ten of Swords. Bakit andito yung Ten of Swords? Let's clarify. Bakit andito yung Ten of Swords? Bakit andito yung Ten of Swords kay Scorpio? What's this Ten of Swords all about? Maybe may ending na mangyayari sa buwan ng Abril. Let's see this Ten of Swords. You will feel betrayed by someone this coming April, itong buwan na to. Let's see. Ten of Swords. Alright. The Lovers. The Tower, may ending talagang mangyayari. Four of Cups. Okay, it's because sa relationship, Scorpio, mukhang you will feel betrayed. Okay? Marami siguro sa inyo masasaktan, malulugmok, madidepress with the Ten of Swords. Malulungkot, madidepress. Parang kayong babagsakan ng lupa at langit ngayong Abril. Kasi posible na baka mahuli mo na yung partner ninyo, babae ka man or lalaki na Scorpio nanonood, yung partner ninyo may ibang kalaguyo, may ibang minamahal, baka mahuli mo na may ibang nililigawan, nagluloko with the lovers, because the lovers, this is like temptation. Okay. Baka mahuli mo na mag-cheat. Yung iba sa inyo, the reason why, yung iba sa inyo makakaranas ng separation. Posibleng mahiwalayan na mangyayari sa relationship. Wait lang, isut ko lang yung abacus. By the way, sa mga gusto ng abacus, let me know. Pangpaswerte to eh. Okay? So, isuot ko lang. So, sa buwan ng Abril, posible. Hindi lahat. Okay, so, if you are in a relationship, Scorpio, tignan nyo yung relationship niyo sa buwan ng Abril. Baka yung away ninyo magsisimula sa third party. Baka may pag-aawayan kayo ng partner mo na to the point na ang kakahuntungan is separation with the Tower. And also the Tower moment is this is the very unpleasant moment in your life. The Tower moment, this is shocking. Hindi mo ini-expect. Bigla na lang may mangyari hindi maganda sa iyo sa buwan ng Abril na ikakalugmok mo, Scorpio. Okay, this Tower moment is something na hindi mo akalain na mangyayari. Like for example, hindi mo ini-expect na maghiwalay kayo ng partner mo after so many years, may anak na kayo, whatever. Para bang something na hindi mo inaasahan na mangyari na ikaka-down mo. Okay, sad to say. So, ingat sa mga may relationship, huwag sanang humantong sa hiwalayan yung away. If ever may misunderstanding kayo, if ever na, kumbaga, may mga healthy arguments naman kasi sa relationship. Pero huwag sanang umabot na hindi ka namatay sa partner mo, iiwanan ka. You also have the Four of Cups. I feel like some of you, Scorpio, if hindi ito separation na mangyayari, if hindi mangangabit yung asawa mo or hindi mo matutuklasan na may third party,
For some of you, madidepress yung iba sa yung Scorpio. Madadown, masasad with the Ten of Swords. Parang hindi ka siguro masaya sa relationship kasi with the Four of Cups, either yung partner mo is magiging moody. Four of Cups is someone who's very moody. Hindi ka papansinin, hindi ka na, kumbaga, mag-iiba ang kanyang treatment sa'yo sa buwan ng Abril. Mai-ignore ka, hindi ka mapapansin, possibly pa na iiwasan, possibly pa na there's something about mag-iiba ang pakikitungo. Sorry. Mag-iiba ang pakikitungo sa'yo. Like, for example, before, lagi kanyang, lagi kanyang, ini-impress, lagi kanyang, makikita mong in love sa'yo dati yung person mo. But ngayon parang nagbago na, hindi ka naman halos tignan, hindi ka na napapansin, hindi ka na niya, wala lang time sa'yo siguro with the Four of Cups. Kaya siguro some of you malulungkot sa relationship sa buwan ng Abril. Alright, punta naman tayo sa talking about your relationship. Let's see your relationship. Ano mga dapat niyo malaman? Although lumabas na dyan, tingnan natin. What else do you need to know sa relationship mo? Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Some of you, Scorpio, with the Ten of Swords and the Tower, iba sa inyo magkakaroon ng problema sa loob ng bahay. Either may magkakasakit, meron kayong poproblemahin sa buwan ng Abril. Either madadown, there's this energy of feeling down. Siguro dahil wala na kayong pera, maubusan kayo ng pera, mamumblema kayo sa pera. There's something about ikaka-down ninyo sa buwan ng Abril. Okay? What about your relationship? Ano mga dapat pa ninyong malaman, Scorpio? Alright. Bad habits. Sa relationship, there's someone in your life na may ginagawang hindi maganda. Oh my God, Scorpio. There's someone here na Scorpio, if ikaw ay dating nagda-drugs, babalikan mo ba yan? Bumabalik ka ba? Lalaki na Scorpio? O babae? Mayroon din babae palang nagda-drugs, no? Cocaine, shabu, ayan, no? This is cocaine ata. Ano ba to? Heroin? Heroin ata to. And then cocaine. Drugs, addiction, toxicities, bad habits. Mga habits na hindi maganda. I feel like some of you, Scorpio, you are either toxic ka. Okay, yung iba sa inyo, ang feeling ng person mo is toxic ka, or maybe you are dealing with a toxic person. Some of you naman, others of you, either yung person mo may tinatago, Scorpio, baka yung person mo drug addict. So relationship, malaking, kaya siguro wala siya sa mood. Okay, so mag-ingat, baka madamay ka, baka madamay ka sa mga kalokohang ginagawa niya, sa mga bad habits niya. Tingnan natin to, ano tong bad habits. Let's confirm this. Let's verify this bad habits. Bakit andito yung bad habits? Sino gumagawa ng mga ganyan? Tingnan natin kung lalabas, if ever lalabas. There's someone here. Scorpio, if ikaw ay dating drug addict, wag mo sanang balikan. Okay? Baka yung kinakasama ninyo nagda-drugs. Okay. Bad habits. No, bad habits could also be anything other than pagda-drugs. But since lumabas kasi dyan, there's a possibility. Hindi natin maalis yung possibility, right? Bad habits, bakit andito? Para sa Scorpio. Ten of Wands. Okay, wait lang. Sa loob ng pamamahay. Nine of Swords, sobrang pag-aalala. Okay, Justice and the Hierophant. It could be a Taurus.
If you're dealing with a Taurus, could be a Taurus na may ginagawang hindi maganda. Okay, I feel like yung iba sa inyo Taurus pagod na sa relationship dahil toxic na. Or yung person mo napapagod na sa'yo dahil napapagod na sa... Yeah, there's something about sa relationship. If you are married, nagsasama sa isang bubong with the Four of Wands, pagod na sa relationship because it's not stable anymore. It's very toxic. Hindi committed. At there's something about hindi ka pa tinatrato ng tama with the justice. Hindi honest. There's someone here hindi honest. For some of you, Scorpio, baka ikaw din to. Kaya yung person mo, sa relationship, may tao ditong pagod na sa katoksikan ng relationship, ayaw na ng toxic, ayaw baka dahil hindi marunong mag-commit, okay, maybe for some of you, nagsasama kayo sa isang bahay, or maybe dahil hanggang ngayon hindi pa kayo nagsasama, like tagu-taguan lang, anything about, maybe some of you pagod na, there's a person here, either ikaw to o yung person mo, Scorpio, pagod na sa kasinungalingan sa relationship at katoksikan. 10 of Wands, pagod na. The Hierophant, I feel like yung iba sa inyo nanghihingi na ng advice. Humihingi na ng payo sa ibang mga kaibigan. Ayan. The Hierophant, yung humihingi ng payo sa ibang yung iba humihingi na ng payo, pinapayuhan siya ng mga kamag-anak niya. Iwanan mo na yan, toxic yung kasama mo. Okay, yung iba naman sa relationship parang nanghihingi ng advice sa mga ibang kasama, kamag-anak yan. Nagsusumbong sa relationship. Okay, nagsusumbong, humihingi ng payo, nagko-konsulta. Anong gagawin ko sa relationship ko? Parang sinishare ang mga nangyayari sa relationship and nanghihingi ng payo. Kasi puro kasi nungalingan siguro, hindi nagsasabi ng totoo. Let's go to your work, Scorpio. Sa buwan ng Abril, ano mga dapat yung malaman pagdating sa inyong trabaho, career, a Scorpio. One last shuffle. The Tower, lumabas ulit. Okay, may surprise sa work mo. Tingnan natin ano tong, bakit andito yung Tower ulit. Lumabas ulit yung Tower. Okay, bakit nandito yung Tower sa work ni Scorpio? What's this Tower all about sa work ni Scorpio? Tower, please clarify this. Clarify mo yung Tower. Four of Wands ulit. Four of Swords. The Five of Swords. May away na mangyayari sa trabaho. April, baka Scorpio, yung iba sa inyo, meron kayo makakaaway sa trabaho sa buwan ng Abril. Yeah, dahil okay, sa trabaho, I think maapektuhan ng sobra-sobra ang work ninyo dahil yung mga problema nyo sa bahay, dinadala nyo sa work ninyo, Scorpio. Ayan, masyadong mag-overthink, dinadala ninyo, hindi nyo naiiwan. Ang dala-dala ninyo ang mga memories sa mga nangyayari. Sobrang maapektuhan ang inyong trabaho sa mga nangyayari sa relationship. Okay, kaya yung iba sa inyo, mapapaaway sa trabaho dahil may problema sa bahay, sa relationship. Yan, sobrang maapektuhan ng trabaho ninyo sa buwan ng Abril. So, hopefully, hindi kayo magpapaapekto. Iwanan, kung anumang mga huwag niyong dalhin yung mga palaisipan ninyo sa mga problema niyo sa bahay. Iwanan niyo sa bahay. Kasi mapapaaway kayo with the Five of Swords. This is conflict away. Okay? Punta naman sa pera, Scorpio, mga dapat niyo malaman sa buwan ng Abril. There's an opportunity na parating, Scorpio, with a Page of Pentacles sa pera. Meron kayo marireceive na pera. Let's see kung ano tong Page of Pentacles. Bakit andito to? Okay, what's this about? What is this about? Ano tong Page of Pentacles? Bakit andito yung Page of Pentacles sa kaperahan ni Scorpio?
So, sa buwan, balikan ko to ha, sa work. Sa buwan ng Abril, Scorpio, yung iba sa inyo, if ever may problema kayo sa bahay ninyo, sa relationship ninyo, huwag yung dalhin sa trabaho kasi there's a possibility maging result is maapektuhan din yung trabaho. Makakahanap kayo ng away sa trabaho. Okay? Parang ganun. Alright. Page of Pentacles. Why is this here for Scorpio? About sa pera. With regards to your finances, Page of Pentacles, why is this here? Six of Water, the Emperor, and the Justice. Lumabas ulit yung Justice. Okay, sa pera, try to balance your money this month. Balansehin ninyo, okay? Yung mga pumapasok. I feel like kakonti lang makukuha yung pera sa buwan ng Abril. So, it's just enough sa inyong panggastos-gastos. Kaya, make sure na nababalansin ninyo ang pera ninyo. Nababudget ninyo ng kumbaga. Kasi Page of Pentacles, this is only enough money to go by for the whole month. Kumbaga, saktong-sakto lang yung pera. Hindi sobrang pera ninyo na mahawakan ninyo sa buwan ng Abril. Kaya, yung mga pangarap nyo na makabili ng iba pang wala sa budget, wag nyo na siguro munang bilhin sa buwan ng Abril. Okay, kasi dapat mabalansihin. Now, with the Emperor, yung iba sa inyo, Scorpio, mabibigyan ng bonus sa trabaho or may magbibigay sa'yo ng pera na may kapalit sa buwan ng Abril. I don't know why. Pagdating sa pera, may mag-offer siguro sa'yo, okay, bibigyan kitang pera, gawin mo to. The Emperor is someone who's a leader, a boss. Yan yung nasusunod. But then the Page of Pentacles, andito ito yung magserbisyo ka muna. So, I feel like this could also mean na may chance kayo makahanap ng bagong trabaho, siguro sideline, sideline, trabaho, extra income sa buwan ng Abril, pero enough lang talaga yung pera makukuha ninyo. Kumbaga, ano bang tawag doon? I don't wanna say affiliate. May tawag doon Yung bang ilang araw lang nagagawin, like magbantay, magyaya ka yung mga babysitter, mag-deliver, mag-finish ng project. I think ganyan. And yung iba sa yung makakahanap ng trabaho na maganda ang position with the Emperor. There's a big chance. And then meron kayo makukuhang pera. Now, with the Six of Water, with the Page of Pentacles, this could also mean na Scorpio, if may utang sa'yo yung tao, sino yung nagkautang sa'yo? There's a big chance na mababayaran kayo ng utang this month. Or this could also mean na ikaw, if meron kang utang, there's a big chance na this is also a sign na sa buwan ng Abril, may chance na nang mabayaran mo ng konti yung perang inutang mo. Okay? With regards to your finances. Napunta tayo sa inyong kalusugan, Scorpio. Mga dapat mong malaman pagdating sa inyong kalusugan. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, wait lang. There's something about yung arms at legs ninyo. Okay, mag-exercise and also breathing sa buwan ng April na magandang maitutulong. And you have the snake. Uy, mag-ingat ha, sa buwan ng April yung iba sa inyo makakagat ng ahas. Snake, there's something about a snake. O, yung mga makagat ng ahas sa buwan ng April, I don't know why lumabas to. Okay, what else sa kalusugan? Scorpio. Kuha tayo ng 3 baraha dito.
When it comes to your health, messages from your Archangel Raphael, kalusugan ni Scorpio sa buwan ng Abril. Acceptance and okay, sa mga may mga malubhang sakit dyan, sabi dito, call upon Archangel Raphael for help para gumaling. Pwede nyo kayong magdasal, pwede nyo humingi ng tulong kay Archangel Raphael para gumaling sa sakit. Either ikaw or kapamilya mo. There's something about you have to accept what's happening in your health right now. Maybe yung iba sa inyo hindi pa rin yung ma-accept na may mga sakit kayo, like perhaps the AIDS. Mahirap tanggapin na may AIDS, mayroon kang AIDS. Right? Siguro some of you who are watching this LGBTQT, although hindi lang naman ang mga LGBTQT ang may magkakaroon nito, pero mostly kasi sila ang prone. Why? Bakit sila nagkaka-AIDS? Yung puwet is labasan ng tae, right? So, bacteria yan. There's bacteria. Now, alam nyo ba kung paano mag-sex ang lalaki to lalaki, right? So, imagine, that's unsterile. Diyan nag-uumpisa ang AIDS. Okay? So, sometimes, I feel like yung iba din, hindi pa rin hanggang ngayon, yung iba siguro sa inyo, hindi nyo ma-accept na may cancer kayo, terminally ill na kayo. Yung iba siguro sa inyo, yung iba siguro hindi nyo ma-accept na may taning na ang buhay ninyo or yung parents mo or there's someone in your life na may taning na sa buwan ng April na hindi nyo ma-accept or maybe hindi nyo ma-accept na may sakit kayo, may something health na hindi nyo kayang ma-accept. Ano ba mga malulubang sakit na hindi natin kayang, minsan mahirap para sa atin na tanggapin. Cancer. Mahirap tanggapin na yung iba mahirap tanggapin. Cancer, AIDS, mga sexually transmitted disease, and yung iba malubha pa, yung mahirap pang gumaling. What is leukemia, cancer, TB, AIDS, HIV, Hepa B. Ang mga Hepa B is forever na yan sa dugo mo. Hindi na yan mawawala. Walang cure ata ng Hepa B. Hindi mo maalis yan. Forever na yan. Magti-treatment ka lang para hindi ka, yung liver mo, hindi magkaroon ng komplikasyon sa liver mo, which is liver cirrhosis. Kasi ang virus ng Hepa, tinitira niya yung liver. Okay? There's something about sa kalusugan ninyo, Scorpio, na posibleng kayo ang magkakaroon ng health problems na hindi nyo ma-accept sa buwan ng April, or someone in your life, maybe parents or anak. Sometimes, weakness natin ng ating mga anak, mama, hindi natin ma-accept na nalaman ng ating anak na meron palang ADHD or something, autism, mental problem. There's something about that. Accept. Relationship. There's something about your relationship lumabas ulit, Scorpio. So, I think maapektuhan rin ang kalusugan niyo. Apektado pa ang iyong career sa relationship. Apektado ang kalusugan. So, wag mag-isip-isip. Okay? Easy does it. So, alam mo, lilipas din yan. So, i-relax niyo yung utak ninyo. Kayanin nyo yan, kakayanin nyo yan. Dapat nyo makayapalan din ng tinosource. Pili mo talaga, babagsak sa'yo lahat. Babagsakan ka ng lupa at langit sa buwan ng Abril because maapektuhan ang iyong kalusugan, maapektuhan ang iyong career dahil sa relationship. Siguro dahil ito na yung kinakatakutan mo, maghihiwalay, iiwanan ka. Yeah, maapekto ng kalusugan. But anyway, yan ang kapalaran. At least, maagapan mo. So, kung mag-aaway, if ever, so wag ka na lang makipag-away. Iwasan mong makaaway mo ang partner mo para hindi humantong sa hiwalayan. Yan na lang ang gawin mo, right? If ever na, yun na nga. Okay, so punta tayo sa future energies mo, Scorpio, mga dapat mong malaman. Scorpio. Ano tong green? What is this? Okay.
I think that's it. First, you have finger. Yeah, warning you of a problem either now or in the near future. So, magkakaproblema ka talaga. Sa buwan ng Abril, lumabas ulit. Okay? Next, you have tiger. Doing something risky. Oh, don't do something risky. Tiger, galit na galit ang mukha niya. So, para maiwasan yung hiwalayan na mangyayari lumabas sa baraha dito, umiwas ka, make sure na hindi mangyari yung away. Okay, wag na lang magkipag-confront, hayaan mo na lang, ipalipasin mo siguro para hindi lumala ang sitwasyon sa relationship. Okay, what else? We have lobster. Some of you financial pinch. Yeah, sabi ko nga kanina, sa paggastos, balansehin mo. Okay, with the balance and the page of pentacles kasi lumabas dito na gigipitin kayo sa buwan ng April. Makaranas kayo ng kagipitan sa pera. Kumbaga, sakto-sakto lang yung panggaso sa ulam, bigas, pagkain. So, yung mga extra gusto nyong bilhin, din nyo na mabibili. So, ipa-priority ninyo? Okay? So, prioritization sa pera, pinaka-importante sa buwan ng Abril. What's this? There's something about December. Mangyayari sa December for you. Oh, pay attention to your finances sa mga susunod na buwan, Scorpio, kasi mukhang magkakaproblema ka sa pera. Okay? Next, you have love. Meron kayong makikilalang bagong tao, babae man o lalaki na magpapatibok ng bagong magpapatibok sa puso mo. A new person. Maybe possibly mamimit mo siya in December. Crib. Oh, yung iba sa inyo, Scorpio, mag-ingat-ingat kasi or baka December mabubuntis kayo. Sa mga Scorpio na babae. Okay, baka sa buwan ng December, baka either manganganak na kayo. Manganganak na ba? Expected na ba manganak sa buwan ng December? O yung iba, baka mabuntis. Baka magpipiti. Pregnancy test sa December, malaman, buntis. Huwag ingat. Kung ayaw nyo. Pero kung gusto nyo, congratulations. Okay? Kasi iba-iba naman ang status. Yung mga iba siguro mayaman, gusto nila, congratulations. Pero kung kagaya tayo, di ba, ang hirap na ng panahon ngayon. Kawawa yung baby na lalaki. Hindi natin matustusan ang pangangailangan ng bata. Walang panggatas, walang diaper. Tapos mabubuli pa tayo ng mga kabay. Ano ba yung anak nila? Ang payat-payat. Hindi nabibilan ng gatas. Yan kasi, anak-anak. Kung lumabas to at tignan yung status ninyo, ay nako, ayoko yan. Kailangan kung magtutot man ako ngayon sa mga susunod na buwan, mag-pills. Kung lalaki ka naman ngayon na Scorpio, warning. Kung ayaw mo ng responsibilidad, kung hindi mo kayang gampanan ang pagiging ama, hindi mo kaya matustusan, hindi mo kaya yung sustento, iwas-iwas. Huwag mong ilabas si Dudong. Okay? Ano mo si Dudong? Pigilan mo. Ano bang gagawin? Bahala na kayo. Discarding nyo na yan. Okay? So, kuha tayo ng last card, angel number, Scorpio. Okay, ayan. Para sa inyong angel number sa buwan ng Abril. Siguro kaya kayo mamomblema dahil mabubuntis kayo sa buwan ng Abril. Yung iba siguro. Daming problema ang ating Scorpio. Pero you know what? Scorpio, kung lumabas to, ibig sabihin, at least, you can prevent this from happening. Ngayon na nasabi ko, kung ayaw yung magkatututong kapalaran, gumawa kayo ng paraan na hindi mangyari. Right? Yan ang purpose ng mga Tauri. Gabay. Guidance na, ganyan pala mangyari. At least, maagapan ko. Maiiba ko ang narrative ng aking story. So, meron kang maiiwasan. Alright? So, what's your angel number for the month of April? Scorpio, you have 000. Reset. So, if ever, at least, hindi man magiging magandang kapalaran mo sa buwan ng Abril, mabibigyan ka ng pagkakataon na, mabibigyan ka ng chance ng universe na i-reset ang buhay mo. Reset. Kagaya ng cellphone, kagaya ng computer, pag di mo na maintindihan, ano ba tong cellphone ko? Ang daming virus, ang daming naghahang. I-factory reset. Di ba? Parang bago ulit. So, mabibigyan ka ngayon ng chance
malagpasan mo lang to, ma-experience mo lang to, may bagong buhay na paparating sa iyo. You'll enter a new chapter in your life. Yeah, finish line. Unknown. Yeah, surrender lang talaga. Ipaubaya mo na lang kay God lahat. There's a reason for everything. Revelation. You will achieve success and victory in the near future. Okay? So, try to remain calm after everything na mangyari lumabas dito. And let go of tension. Relax lang, Scorpio. Alright, so Scorpio, maraming salamat. Yan po ang mga lumabas sa yung baraha para sa mga kapalaran. Let me know if nagustuhan ninyo, nakarelate kayo. Ayan, if you want to claim this, new life waiting for you. New life. Bibigyan ka ng bagong pagkakataon ng Panginoon ng universe na mabigyan ng bagong buhay. Bagong buhay makapag-umpisa ulit. Claim this. Alright? So, maraming salamat. Now, for those of you na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para wala kayong ma-miss na mga uploads next time. And, okay, Scorpio, gusto mo bang magpahula? Sa gustong magpahula dyan, meron tayong 500 pesos, meron din tayong 100 pesos. Mamili lang kayo. Okay, panoorin nitong susunod na video, kaya muna kayong alis, magbabalik ako para sa explanation ng pahula. Okay, I'll be right back. Ingat po and God bless. Thank you so much. So, bago tayo magsisimula, may announcement lang po ako sa mga gusto pong mag-avail ng pahula or tarot reading. Meron po tayong dalawang pagpipilian. Okay, sa mga hindi maka-afford ng 5,000, meron po tayong 500 pesos. Okay, or 100 pesos. Now, sa 500 pesos na pahula, mamili lang po kayo sa tatlong options. First option is yes or no na pahula. Kung gusto niyo magpahula at ang sagot yes or no, like for example, mahal ba ako ng person ko? Or mananalo ba ako ng loto ngayon? Or makakapag-work na ba ako this year, or makakapunta ba ako ng ibang bansa, okay, etc. Something like that. The second option is angel card number. Okay, kung anong lalabas na angel card number para sa iyo. And then the third option or last option sa 500 pesos, what's your animal spirit guide oracle card. Now, sa halagang 500 na babayaran ninyo para sa pahula, if gusto nyo mag-avail, may entry na po kayo para makasali sa raffle game na gaganapin this April 30. Ang mga items na makukuha ng winner sa raffle game ay isang Feng Shui Good Fortune bracelet na worth 6,980. Ito yon. And also, isang white sage. Para saan po ang white sage? Ito pong white sage ay nagbibigay proteksyon, pangtanggal ng mga kamalasan, pangtanggal ng mga negative energy na kumakapit, pang-cleanse ng aura natin. Okay, para matanggal ang mga bumabalakid sa ating tagumpay, balakid na ma-achieve ang ating mga gustong ma-achieve sa buhay. At also, nag-a-attract po ito ng prosperity, abundance, at blessings. At isang Palo Santo. Now, the Palo Santo is also the same din ng white sage. Okay, ito talaga ang number 1 na pangtanggal ng mga negative energies at pangtaboy sa mga negatibong enerhiya na posibleng kumakapit sa iyo, at pangalis, pangtaboy ng mga evil spirits, mga masasamang elemento na posibleng sumusunod sa iyo, at pang-proteksyon sa kulam, mga madam. At also, may tendency din po pala siyang makatanggal ng kulam if hindi pa too late. Okay, so if kakaumpisa pa lang sa iyo ang pagpuproseso sa iyo ng kulam, may chance pang matanggal ng Palo Santo. Kaya napaka-importante na once a week kayo nagpapausok na mga ganito para hindi totally tatalab sa iyo kung ano man mga kinukulam o planong ikulam sa iyo. Okay? And also, aside from that, meron kayo matatanggap na money and manifestation oil. Paano ito gamitin? Don't worry, sa makakakuha, magiging ang makakapanalo nito, kung sino man ang magiging winner sa paraffle game na to,
mabibigyan ng instruction kung paano to gamitin. Napakasimple lang, no? Ipahid nyo lang ito sa palad ninyo or sa wrist, and then mag-manifest lang kayo or mag-pray or isama nyo sa mga rituals ninyo kung may mga sarili kayong ritual. And of course, hindi mawawala ang all-in-one red string. For more information, anong description nito, bakit all-in-one na siya, just visit my website www.bonhommagos.com. Now, ang gagawin po sa raffle game ay bunutan. Okay? So, pag sumali po kayo, isusulat ko po ang pangalan ninyo sa papel at ilalagay po sa isang transparent box kasama ng mga iba pang sumali. Ira-raffle po ang mga names ninyo, pangalan na kasulat doon, at ang huling mabubunot na pangalan ay ang mananalo po ng mga items na ito. Okay, now sad to say, isa lang po ang magiging winner sa raffle game. Now sa mga hindi naman afford ang 500 na pahula, meron naman po tayong 100 worth na pahula. Yes or no lamang po ang sagot sa pahula at hindi na ako magbibigay ng explanation kung bakit yes or no. Kung ang ipapahula nyo sa halagang 100 pesos, yes or no, ay sagot lang. For example, like mananalo ba ako ng loto this year? Mahal ba ako ng person ko? Ayan, makapunta na ba ako sa ibang bansa, etc. Now, sa worth 100 pesos na babayaran nyo para sa pahula, may entry na naman po kayo sa isang paraffle game, which is, at ang magiging premyo nyo naman po dito is isang high-grade citrine unisex. High-grade unisex na bracelet. This is worth 980. Kasi napaka-high grade po ito. At meron siyang logo na Bonhommagos. Gold-plated, non-tarnish yan. Hindi yan magta-tarnish sa inyo kahit mabasa. And also, kasama niyan sa 100 is isang 5D money and manifestation oil at isang red string. Ayan. So sa 500 na pahula, ibang mga items ang matatanggap ng mananalo sa raffle game. So, worth 100 pesos naman, again, isa rin ang ibang set of items naman ang mapapanalunan ng isang winner. Okay? So, sa 500 pahula, ang date raffle, ang date ng raffle event ay gaganapin ngayong April 30 sa Facebook Live. Okay? Sa Facebook Live sa Bonhommagos PH Facebook page, yung may blue check po na Bonhommagos PH. Now, sa 100 pesos naman na pahula, ang date ng raffle event ay sa April 15 or 18. Pwede po kayong sumali sa dalawang magkaibang raffle event. Pwede po kayong sumali sa 500 at sa 100 na pahula na may raffle game. So, pwede nyong salihan itong dalawang magkaibang raffle event. So, nag-avail ka na ng tarot reading, okay? May entry ka pa sa raffle games, o diba? So, mode of payment is through GCash, Maya Wallet, at CIMB Bank, or bank-to-bank only. Okay, pasensya na po at hindi ako tumatanggap ng over-the-counter, pera padala, or over-the-counter for pick-up remittances. So, sa mga gusto pong mag-avail ng tarot reading, 500 pesos or 100 pesos, yan lang dalawang pipiliin ninyo, okay? Na may paraffle pa, mag-message lang po kayo sa Facebook page, Bonhommagos PH. Okay, ito po yung Facebook page ko, mga madam, sa hindi pa nakakaalam. Okay, ito po ang Facebook page ko, Bonhommagos PH na may blue check. Ayan, so mag-PM lang kayo doon at sabihin nyo sa akin na mag-avail po ako ng pahula, 500 pesos or 100 pesos. Okay, maraming salamat. Tuloy na po tayo sa inyong reading.